Hindi kayo maniniwala sa nangyari. Maaari ba talagang mangyari ito? 12 mayayamang babae mula sa mataas na lipunan ng New York ang nagsimulang tumangging umuwi matapos lamang mag-iwan ng 5 araw sa Makati City, Pilipinas. Si Catherine Hamilton, 72 taong gulang, isang retiradong investment banker sa Wall Street, ay bigla na lang humawak sa aking braso habang lumalabas siya sa isang convenience store sa Legazpi Village, bandang 11 ng gabi at sumigaw, "Ayoko nang umuwi. Hinding-hindi ako babalik sa Amerika." Alam ba ninyo, nasaksihan ko sa airport ang isang kahangahangang sistema. Ilang oras pa lang na tumatapak sa lupa ng Pilipinas, nagsimula nang umiyak ang mga babaeng ito mula sa Upper East Side ng Amerika, na buong buhay nila ay namuhay ng walang kahirap-hirap sa mga eksklusibong komunidad ng New York. Ang kaligtasan, isang satuntong taong gulang na babae, ay kayang mag-isa pumunta sa cashier ng 7 to 11 pasado 12:00 ng hating gabi at ang hindi kapanipaniwalang bayarin sa ospital na kanilang naranasan. Ang medical bill sa Amerika ay nakamamatay. Umiiyak na sabi ni Elizabeth Windsor, isang 75 taong gulang na asawa ng sikat na cardiologist na ikinagulat ng industriya ng pangangalagang pangkalusugan sa Amerika. Pagbalik nila, gaano karaming pera ang nasayang sa mga pasyente na ginagamot ng aking asawa sa loob ng 30 taon? Ano ba talaga ang nakita nila sa Maynila? Bakit sila umiyak at tumangging umuwi? Gayong naniniwala sila sa buong buhay nila na sila ay naninirahan sa pinakamayaman at pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang tala ng 5 araw na ito ay naglantad sa madilim na bahagi ng lipunang Amerikano, naging laman ng pahina ng New York Times, at nagdulot ng isang espesyal na programa sa CNN. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang detalyadong patotoo ng Hapon na tour guide na direktang sumama sa kanila sa nakakagulat na 5 araw na ito. Bago tayo magsimula, isang like at subscribe ay malaking tulong upang maipakilala ko pa ang tunay na Pilipinas. Kumusta? Ako si Taito. Ako ay naging interpreter at tour guide para sa mga ultra-high net worth na kliyente sa loob ng 15 taon, nagbabalanse sa pagitan ng New York at Tokyo. Nag-aral ako sa Columbia University, nanirahan sa New York ng 10 taon at nagdala ng mahigit 50 grupong Amerikano sa Pilipinas o Japan taon-taon. Gayunpaman, ang 5 araw noong Nobyembre ng nakaraang taon ay naging pinakakagulat-gulat, pinakanakakaantig ng damdamin, at pinakaipinagmamalaki kong karanasan sa loob ng aking 15 taong karera. Gabi iyon ng Huwebes, Nobyembre 15, 2024. Bilang isang guide, naghihintay ako sa arrival lobby ng Naya Terminal 3. Nagring ang telepono ko mula sa manager ng travel agency. Taito-san, espesyal ang mga kliyente natin ngayon. Lahat sila ay kabilang sa top 1% ng Upper East Side ng New York. Ang kanilang net worth ay hindi bababa sa 1,100 million bawat isa. Ang kanilang edad ay mula 65 hanggang 75. Dahil sa bagyo sa East Coast ng Amerika, isinara ang JFK Airport, kaya napilitan silang dumaan muna sa Maynila. Kailangan nilang manatili sa Maynila ng hindi bababa sa 5 araw dahil sa koneksyon ng flight. At galit na galit sila ngayon. Ito ang unang beses sa buhay nila na napilitan silang manatili ng hindi inaasahan sa Asia. Humugot ako ng malalim na hininga. Naramdaman ko kaagad na ito ang magiging pinakamahirap na trabaho sa aking 17 taong karera. Bandang 11:15 ng gabi, bumukas ang arrival gate. Napahinga ako nang makita ko ang 12 babae na lumabas. Lahat sila ay nakasuot ng damit at accessories na halaga ng milyon-milyong piso. Hermes Birkin at Kelly, Chanel tweed suits, Cartier bracelets. Para silang dumalo sa isang party sa Metropolitan Museum of Art, hindi sa isang airport. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Si Catherine Hamilton, 70. 77 ang taas, may perpektong set na kulay pilak na buhok, at nakasuot ng itim na Chanel suit. Ang diamond necklace sa kanyang leeg ay tinatayang nagkakahalaga ng $1 milyong. Ang kanyang asawa ay dating vice chairman ng Goldman Sachs
at ang kanilang kabuuang asset ay tinatayang mahigit 500 milyon. Pagkakita sa akin ni Catherine, matalim siyang nagsalita. Ikaw ba ang guide? Marunong ka ba talagang mag-Ingles? Nasa pinakamasamang sitwasyon kami ngayon. 5 araw sa Maynila. Ito ang pinakamasamang nangyari sa buhay ko. Dalhin mo na kami sa disenteng hotel. Ang sumunod ay si Margaret Stevenson, INEMS 8, dating federal prosecutor at nagretiro bilang pinuno ng pinakamalaking human rights organization sa Amerika. Nakasuot siya ng Gucci pantsuit, may Prada bag, at halatang hindi masaya ang ekspresyon. Ligtas ba ang Maynila? Narinig ko na maraming krimen sa mga malalaking lungsod ng Asya. At sa edad namin, sa lugar na hindi namin naiintindihan ang wika at sistema ng kalusugan, 5 araw, nagpatuloy si Elizabeth Windsor. 75. Asawa siya ng isang sikat na cardiologist at board member ng New York Philharmonic. Nakasuot siya ng Dior dress at Hermes scarf at halatang pagod. Sa totoo lang, lahat kami ay may problema sa kalusugan. Sakit sa puso, diabetes, high blood pressure. Talaga bang mapagkakatiwalaan ang mga ospital sa Maynila? Sa palagay ko, ay hindi umabot sa pamantayan ng Amerika ang kanilang pangangalagang pangkalusugan, idinagdag ni Beverly Rockefeller, 70. Isang kamag-anak ng kilalang pamilya Rockefeller. Paano naman ang kalinisan? Kung magkakasakit kami sa pagkain sa Asya, mapanganib iyon sa aming edad. Nagpahayag din ng pag-aalala at reklamo ang iba pang miyembro. Ang nakasulat sa mukha ng bawat isa ay isang malinaw na takot. Bakit kami kailangang manatili sa isang hindi maunlad na lugar tulad ng Asya? Humugot ako ng malalim na hininga at sumagot ng mahinahon ngunit propesyonal. Ang Maynila, o Makati, ay isa sa pinakaligtas, pinakamalinis, at may pinakamataas na pamantayan ng pangangalagang pangkalusugan sa mundo. Mas ligtas at mas komportable marahil kaysa sa New York. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabing, imposible yan. Tumawa ng mapakla si Catherine. Mas ligtas kaysa New York? Ang New York ang sentro ng mundo. Hindi iyan maaaring malampasan ng isang lungsod sa Asya. Sa sandaling ito, naisip ko, sa lalong madaling panahon, ang inyong pananaw sa mundo ay ganap na magigiba at hindi na ninyo kailanman titingnan ang Amerika sa parehong paraan. At iyon nga ang nangyari. Habang kinukuha namin ang bagahe, dumadaan sa customs at papunta sa arrival lobby, nagpatuloy ang kanilang mga reklamo. Talaga bang international airport ito? Malinis ba ang mga comfort room? Gusto ko na sa hotel. Ang biyaheng ito ay isang bangungot, ngunit nang huminto sila sa comfort room, nagsimula ang unang pagbabago. Pagkaraan ng 5 minuto, lumabas si Elizabeth na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi ba? Ito ba talaga ang public comfort room ng airport? Naglabasan din ang iba pang miyembro at lahat sila ay natigilan. Nanginginig na sabi ni Margaret. Ang mga palikuran ay may bidet spray. May tissue na dekalidad ng high-end hotel. At higit sa lahat, mas malinis ito kaysa sa hotel. Idinagdag ni Beverly. Ang mga palikuran sa JFK ay marumi, mabaho, basa ang sahig, at walang tissue. Pero dito, mahinang sabi ni Catherine. Ito ba ang airport sa Asya? Ngumiti ako. Simula pa lang po iyan. Naglakad kami patungo sa taxi stand. Nagbook ako ng regular na executive taxi o Grab Premium sa halip na isang private hire dahil gusto kong maranasan nila ang tunay na buhay sa Pilipinas. Dumating ang taxi. Isang itim na sedan Toyota Vios Innova. Bumaba ang driver at yumuko ng malalim. Isang lalaki na malapit na sa 70, nakasuot ng malinis na uniforme, puting guwantes, at perpektong inayos ang sarili. At nakakagulat, bumati siya sa Ingles, bagamat hindi perpekto. Good evening, ladies! Welcome to Manila! Maingat na inilagay ng driver ang bawat maleta sa trunk, binuksan ang pinto sa likod, at tinitiyak na komportable ang bawat isa. Pagpasok pa lang sa sasakyan, natigilan silang lahat. Ang loob ng sasakyan ay napakalinis, parang bago, ang mga upuan ay may malinis na cover,
Walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Parang nakaupo sa lobby ng isang marangyang hotel. Mahinang sabi ni Margaret sa akin. Ang mga taxi sa New York ay mabaho, marumi, punit ang upuan, at bastos ang driver. Ano ito? Ang mas nakakagulat ay ang pag-aasikaso ng driver. Sa tuwing humihinto sa traffic light, sinisilip niya kami sa rear view mirror at nagtatanong sa Ingles. Aircon, okay? Music, kailangan? Window. Bukas? At ipinaliwanag niya ang ruta mula Naya papuntang Makati sa simpleng Ingles. Mag-skyway po tayo. About 40 minutes. May magandang view po. Isang 70 taong gulang na Pilipinong driver na nag-aalala ng husto at nagsisikap magsalita ng Ingles. Ang 12 babae ay nawalan ng salita sa tanawing ito. Pumasok ang sasakyan sa Skyway. Ang skyline ng Maynila Makati ay lumabas sa bintana. Perpektong inayos na kalsada, walang katapusang ilaw mula sa mga high-rise building, maayos na neon sign at ang ilaw na sumasalamin sa ilog. At higit sa lahat, kahit pasado alas 11 ng gabi na, maliwanag at punong-puno ng sigla ang lungsod. Nanginginig na sabi ni Beverly. Ito ba ang lungsod sa Asia? Hindi ba ito mas maganda kaysa Manhattan? Dinikit ni Elizabeth ang kanyang mukha sa bintana at nagsabi, tingnan mo yan, may babaeng naglalakad mag-isa. Sa ganitong gabi, naglalakad habang nakatingin sa cellphone. Hindi man lang mukhang natatakot. Sa totoo lang, may mga batang babae na naglalakad mag-isa sa kalye. Mga estudyanteng lumalabas sa convenience store. Mga babaeng nakasuot ng suit na mukhang galing sa trabaho. Walang nag-iingat sa paligid. Walang nagmamadali. Natigilan si Margaret at nagsabi, sa New York, ang paglalakad ng babae ng mag-isa sa oras na ito ay parang suicide. Hindi ko pinapayagan ang anak ko na lumabas ng mag-isa pagkatapos ng 8 ng gabi. Habang nakatingin sa labas ng bintana, mahinang sabi ni Catherine, may nagawa ba kaming mali? Dumating kami sa hotel sa Makati, bandang 11:50 ng gabi. Nang bababa na sila, nauna ang driver. Hinawakan ang kamay ng bawat isa at tinulungan silang bumaba ng ligtas. Isang 70 taong gulang na driver na hinahawakan ang kamay ng 70 taong gulang na pasahero na parang mga prinsesa. Maingat niyang binaba ang bawat maleta at dinala sa entrance ng hotel. Nang magbabayad na kami, may mas nakakagulat pang nangyari. Ang metro ay nagpapakita ng 480,000 piso. Halos 12 mo. Nagsalita si Elizabeth. Mula airport papuntang Manhattan, ang taxi ay hindi bababa sa 70 at iyon ay sa isang sasakyang mas malinis ng 1,010 at serbisyong 1,010. Yumuko ng maingat ang driver at nagsabi sa Ingles, enjoy your stay in Manila, ma'am. God bless po. At patuloy siyang nagbantay hanggang sa makapasok kami sa hotel. Pagkaalis ng sasakyan, bumulong si Catherine. Mas matanda pa sa amin ang driver na yon. Pero ang galing niyang magtrabaho. Ang pagmamalaki niya. Ang mga taxi driver sa New York ay bastos, sumisigaw, at humihingi ng tip. Pumasok kami sa entrance ng The Peninsula Manila. Yumuko ng malalim ang doorman at binati kami sa perpektong Ingles. Good evening, ladies. Welcome to the Peninsula Manila. Salamat po. Ang lobby ay maganda, malinis, at tahimik. Kahit malapit na ang hating gabi, lahat ng staff ay nakangiti at walang kahit bahid ng pagod. Isang mas matinding sorpresa ang naghihintay sa front desk. Ang staff na nag-asikaso sa check-in ay isang babae na mukhang 40s. Tumugon siya sa perpektong Ingles at may kahanga-hangang malasakit. Ma'am, alam po naming napagod kayo sa biyahe. Isinaalang-alang namin ang inyong edad at kalusugan. Kaya naghanda po kami ng ilang espesyal na pag-aalaga. Una, lahat po ng inyong kwarto ay nasa mababang palapag, malapit sa elevator. Inayos namin ito para mabilis po kayong makababa sa oras ng emergency. Nagdagdag po kami ng safety rail sa bathroom ng bawat kwarto. May blood pressure monitor at thermometer po sa bawat kwarto.
Mayroon din po kaming inihanda na gabay na may emergency contact number sa Ingles, impormasyon sa kalapit na ospital at lokasyon ng botika para sa almusal. May mga option po kami para sa low sugar at low sodium. Parehong para sa lutuing Filipino at continental. Mangyaring ipaalam lang po sa amin. Nanginginig na nagtanong si Beverly. Paano ninyo nalaman ang edad at kalusugan namin? Mahinahong ngumiti ang staff. Tiningnan po namin ang edad ninyo sa booking information at inihanda namin ang pag-aalaga na karaniwang kailangan ng mga matatanda. Ito po ang basic ng hospitality. Natigilan si Margaret at nagsabi, wala akong natanggap na ganitong pag-aalaga kahit sa 5-star hotel sa New York. Dinala kami sa aming kwarto. Sumama ako sa kwarto ni Catherine. Pagkabukas ng pinto, natigilan si Catherine. Ang kwarto ay perpektong malinis. May malambot na ilaw at ang tanawin ng Makati sa bintana. Ngunit ang ikinagulat ni Catherine ay ang matinding aruga. Ang taas ng kama ay inayos para madali siyang makabangon. Walang kahit anong obstacle sa pagitan ng kama at bathroom. Ang safety rail sa bathroom ay inilagay sa perpektong posisyon, tulad ng ipinangako. Ang toilet ay may modernong bidet at may non-slip mat sa bathtub. Ang telepono sa kwarto ay may malaking label na nakasulat sa Ingles na emergency contact. Ang gabay ay napakadetalyado. Kalapit na ospital, botika, emergency number, ligtas na ruta para sa paglalakad, at senior-friendly na restaurant. Lahat ay nakalista. Umupo si Catherine sa kama. Tumingin sa paligid at biglang nagsimulang umiyak. Bakit? Mahinang tanong ko. Catherine, ma'am? Pinunasan niya ang kanyang luha at nagsabi, mayroon akong mahigit milyon na net worth. Maraming beses na akong tumira sa pinakamahuhusay na hotel sa New York. Pero walang nag-alala sa aking edad. Walang nag-isip na baka madapa ako. Walang nag-isip na baka magkaproblema ako sa emergency. Pero dito, bago pa ako magbayad, talagang nag-aalala sila sa akin. Ano ba talaga ito? Hindi tumigil sa pag-ring ang cellphone ko noong gabing iyon. Sunod-sunod na mensahe mula sa lahat ng dalawang babae. Ang kwarto ay kahanga-hanga. Ang toilet ay hindi kapanipaniwala. Ang safety rail sa bathroom ay nasa perpektong posisyon. Ang taas ng kama ay perpekto para sa madaling pagbangon. Tiningnan ko ang labas ng bintana. May babaeng naglalakad mag-isa. 12:00 na ng gabi. At bandang 12:30 ng hating gabi, tumawag si Catherine. Taito-san, patawarin mo ako. Gabi na. Pero gusto kong makinig ka. Nanginginig ang boses niya. Nakatingin ako ngayon sa labas ng bintana ng kwarto. 12:30 na ng hating gabi, pero may mga tao pa rin sa kalye. May babaeng nag-iisa na pumapasok sa convenience store. May batang babae na mukhang high school na, naglalakad na nakikinig ng earphone, walang bahid ng pag-iingat. Sa New York, hindi kailanman maiisip na ang isang babae ay lalabas ng mag-isa sa oras na ito. Ang apo ko, 20 taong gulang, ay hindi ko pinapayagang lumabas ng mag-isa pagkatapos ng 8 ng gabi. Kailangang tumawag ng taxi, door to door, dahil mapanganib. Pero dito, may mga matatandang babae na 70s ang naglalakad mag-isa. May mga taong naglalakad sa aso, walang natatakot, walang nagmamadali, at nagsimula siyang umiyak. Ano ba ang nawala sa aming mga Amerikano? Kami raw ang pinakamayamang bansa sa mundo. Pero bakit hindi kami makapaglakad ng malaya sa gabi? Kahit 70 taong gulang na kami, marami kaming pera. Pero hindi namin kayang bilhin ang kaligtasan. Hindi namin kayang bilhin ang kalayaan. Hindi namin kayang bilhin ang kapayapaan ng isip na ito. Hindi ako nakasagot. Nakikinig lang ako sa boses niya na umiiyak sa kabilang linya. At sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Ang kanilang buhay ay ganap na magbabago sa loob ng 5 araw na ito. At magdudulot ito ng malaking wave sa lipunang Amerikano. Kinaumagahan, 7 ng umaga. Ang aming takdang oras ay 9 ng umaga. Ngunit lahat ay tumawag ng 7. Gising na kami. Gusto na naming makita ang Maynila. Tara na! Ang kanilang mga mukha
na puno ng pag-aalala at reklamo kagabi ay ganap na nawala. Lahat sila ay may mata na puno ng pag-asa at pananabik. Nag-almusal kami sa restaurant ng hotel. Kahit buffet ng Filipino at Continental, lahat sila ay humanga sa nilalaman. Ang pinakagulat ay ang detalyadong paliwanag sa Ingles sa bawat pagkain. Ang sinangag fried rice na ito ay may mababang asin at high fiber. Ang danggit, tinapa na ito ay mayaman sa omega-3, perpekto para sa puso. Ang lugaw, arroz caldo na ito ay madaling tunawin. Bukod pa rito, may staff na may nutritionist qualification na naglilibot at nagbibigay ng individual na konsultasyon. Nagtanong si Elizabeth, ang asawa ng cardiologist. Ang asawa ko ay isang cardiologist at marami akong alam sa medisina. Ang pagkain na ito ay perpekto, low calorie, low sodium, high omega-3. Mas mahusay ito kaysa sa mga pagkain sa Amerika. Ang almusal sa hotel sa New York ay bacon, sausage, pancakes, syrup. Lahat ay high calorie at masama sa katawan. Pero dito, lahat ng pagpipilian ay malusog, idinagdag ni Margaret. Bukod pa rito, masarap. Akala ko ang malusog na pagkain ay walang lasa. Pero ito, pagkatapos ng almusal, ipinaliwanag ko ang schedule. Ngayon, mararanasan ninyo ang pampublikong transportasyon ng Maynila. Maglalakbay tayo gamit ang tren, MRT, LRT. Biglang nanigas ang mukha ng lahat. Sabi ni Catherine, tren? Kami? Buong buhay, kami ay naglakbay gamit ang kotse na may driver. Ngumiti ako upang malaman ang tunay na mukha ng Maynila. Mahalaga na maranasan ang transportasyong ginagamit ng mga mamamayan araw-araw. Mangyaring maranasan ang tren ng Maynila na hinahangaan ng mundo kahit na nag-aatubili. Pumayag silang lahat. Dumating kami sa istasyon ng tren MRT, LRT, sa Ayala. Nang makita ni Beverly na may problema sa tuhod, ang hagdanan, nag-alala siya. Ngunit agad niyang nakita ang palatandaan ng elevator. At mayroon ding escalator. Nakita kami ng isang station attendant, kuya, ate, at agad lumapit. Isang lalaki na nasa 50s. Mga foreigner po ba kayo? Saan po kayo pupunta? May elevator po doon. Sasamahan ko po kayo. Inihatid niya kami sa elevator. Tinanong ang aming patutunguhan at ipinaliwanag ng maingat kung aling platform ang dapat puntahan. Sa simpleng Ingles, natigilan si Margaret at nagsabi sa akin, sa subway ng New York, hindi kailanman lalapitan ng attendant ang isang foreigner para tulungan. Nang bumaba kami sa platform gamit ang elevator, lahat sila ay nawalan ng salita. Ang loob ng istasyon ay hindi kapanipaniwalang malinis. Ang sahig ay kintab na kintab, malinis ang dingding, at walang kahit isang basura. Maliwanag ang ilaw, at parang isang shopping mall sa halip na subway. Nanginginig na sabi ni Elizabeth. Ang subway ng New York ay madilim, marumi, mabaho, puno ng graffiti ang dingding, at may mga homeless na natutulog. Pero dito, nang dumating kami sa platform, may mas nakakagulat pang tanawin. Maraming tao dahil rush hour, ngunit lahat sila ay maayos na nakapila sa dalawang hanay, perpektong sumusunod sa mga marka ng pagsakay na iginuhit sa sahig. Sa hindi makapaniwalang ekspresyon, sabi ni Beverly, hindi ba? Walang nagtutulakan. Walang nagmamadaling sumingit. Dumating ang tren. Nang bumukas ang pinto, natural na naghiwalay ang mga tao sa dalawang gilid na nagbibigay daan sa mga bababa. Pagkatapos lamang makalabas ang lahat, nagsimulang sumakay ang mga tao. Hinawakan ni Margaret ang braso ko at nagsabi, hindi ka pani-paniwala. Sa subway ng New York, nagtutulakan sila at nagmamadaling sumakay pagkabukas pa lang ng pinto. Ano ang order na ito? Nang sumakay kami, may mas nakakagulat pang nangyari. Nakita ng mga kabataan ang aming grupo ng matatanda at sunod-sunod silang nagbigay ng upuan. Isang lalaki na mukhang 20s ay natural na tumayo at inalok ang upuan kay Catherine. Please sit down, Lola. Nagulat si Catherine at maraming beses na nagpasalamat.
Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matandang lalaki na may tungkod. Agad na tumayo ang isang lalaki na mukhang high school student at inalok ang upuan. Hindi ito pilit, kundi natural. Parang obligasyon. Naluluha si Elizabeth at nagsabi sa akin, "Nabuhay ako sa New York ng 70 taon. Sumakay ako sa subway ng libu-libong beses. Pero hindi ko pa nakita na nagbigay ng upuan ang kabataan sa matatanda. Ang loob ng tren ay puno rin ng sorpresa. Kahit masikip dahil rush hour, tahimik sa loob. Walang nagsasalita ng malakas. Walang gumagamit ng telepono. Karamihan sa mga tao ay tahimik na nakatingin sa cellphone o nagbabasa ng libro. At higit sa lahat, ang loob ng tren ay perpektong malinis. Walang basura sa sahig, malinis ang mga upuan, at kintab na kintab ang mga handle. Walang graffiti o pinsala. Mahinang sabi ni Beverly. Ang subway ng New York ay maingay, marumi, punit ang upuan, puno ng basura ang sahig, at minsan may daga pa. Pero ito, parang bagong-bago. Dumating kami sa istasyon ng train MRT, LRT, sa Ayala. Gumamit kami ng elevator upang makalabas. Sa harap ng elevator, nakita kami ng isang batang babae at hinayaan kaming mauna. Sabi niya sa Ingles, "You go first, ma'am." Bumulong si Margaret. Sa Amerika, ang mga kabataan ang nauuna at ang mga matatanda ay huli. Anong klaseng edukasyon ba ang natatanggap ng mga taong ito? Lumabas kami sa kalye ng Ayala Avenue. 9 ng umaga, araw ng trabaho. Puno ng tao na nagmamadali para sa trabaho at pamimili, at natigilan silang lahat. Sa lahat ng dako sa kalye, may mga matatandang babae na mukhang 70s at 80s ang naglalakad ng masigla, at lahat sila ay nakasuot ng malinis na damit, tuwid ang likod, at may mukha na puno ng kumpiyansa. Tinitigan ni Catherine ang isang matandang babae. Ang babaeng ito ay mukhang malapit na sa 80, ngunit nakasuot siya ng pastel pink blouse at itim na skirt, may hawak na handbag, at naglalakad ng may dignidad. Nanginginig na sabi ni Catherine, "Tingnan mo ang babaeng iyan. Pareho kami ng edad, o mas matanda pa. Pero ang kumpiyansa niya, ang tindig niya, ang kagandahan niya. At higit sa lahat, naglalakad siya sa lungsod ng mag-isa. Walang takot. Sa New York, sa aming edad, natatakot kaming lumabas ng mag-isa. Laging may kasama o kailangan ng door-to-door car." Itinuro ni Elizabeth ang isa pang matandang babae. "Tingnan mo ang babaeng iyan. At doon. At doon." Lahat sila ay naglalakad ng may dignidad, namimili, pumapasok sa cafe. Walang nagtatarget sa kanila. Walang nagmamaliit sa kanila. Umiiyak si Beverly. Ito ang tunay na kalayaan. Kalayaan na hindi kayang bilhin ng pera sa New York. Habang nagpapatuloy kami sa paglalakad, huminto kami sa isang intersection sa tapat ng Greenbelt. Lumabas ang isang taong may kapansanan sa paningin. May hawak na puting tungkod. Mukha siyang 70s. Nang maging berde ang ilaw, natural na lumapit ang isang businessman na nakasuot ng suit at inalok ang kanyang braso. Ang taong may kapansanan sa paningin ay kinuha ang braso at ligtas silang tumawid sa pedestrian lane. Nang makarating sila sa kabilang panig, bahagyang yumuko ang businessman at umalis. Natigilan si Margaret at nakatingin. Hindi siya hinilingan. Dada, tinulungan niya ng natural, parang obligasyon. Ipinaliwanag ko. Sa Pilipinas, ang pagtulong sa mga nangangailangan ay hindi espesyal na bagay, kundi itinuturing na obligasyon. Ang bayanihan po, naluluha si Elizabeth at nagsabi. Sa New York, lahat ay nag-iisip para sa sarili nila. Walang tumutulong sa iba. Ayaw nilang makialam. Napakalamig. 10 ng umaga. Pumasok kami sa isang luxury boutique sa Greenbelt Power Plant. Ang loob ng tindahan ay maganda. Parang isang museo. Isang sales lady ate na mukhang late 50s ang bumati sa amin sa perpektong Ingles. "Magandang umaga, ma'am. Paano ko po kayo matutulungan ngayon?" sabi ni Catherine. "Kami ay nasa 70s na.
Baka huli na para sa aming balat, pero may irerekomenda ka ba? Ngumiti ng mainit ang sales lady. Hindi po kailanman huli. Ang balat sa 70s ay may sariling kagandahan. Hayaan po ninyo akong tulungan kayong ilabas ang kagandahan na iyan. Pagkatapos, sa loob ng 30 minuto, maingat niyang sinuri ang balat ng bawat isa. Gumamit ng magnifying glass, sinukat ang moisture content, at kinumpirma ang skin type. At nakakagulat, hindi siya nagpilit ng mamahaling produkto. Sa halip, sinabi niya, ang mid-range na produkto po na ito ang perpekto para sa inyong balat, ma'am. Hindi po laging mas maganda ang mas mahal na produkto. Ang mahalaga po ay kung ito ay bagay sa inyong balat. Bukod pa rito, maingat niyang tinuruan kami sa skincare para sa balat sa 70s. Ito po sa umaga, ito po sa gabi, at ito po isang beses sa isang linggo. Laging gumamit po ng sunscreen araw-araw. Humanga si Elizabeth at nagsabi, sa department store sa New York, laging ang pinakamahal na produkto ang pinipilit ng sales lady para sa komisyon nila, hindi para sa interes ng customer. Pero dito, talagang nag-iisip sila para sa amin. Sa huli, sinabi ng sales lady, ma'am, walang kinalaman ang edad sa kagandahan. Ang mahalaga ay ang pagpapahalaga sa sarili. Ang 70s ay may sariling glow. Ipagmalaki ninyo po ang inyong sarili. Umiyak si Catherine. Walang nagsabi sa akin ng ganyan. Sa New York, ang mga babae sa 70s ay invisible. Hindi na kami nakikita. Walang nagpapatunay sa aming kagandahan. Pero dito, gusto talaga nilang pagandahin ang 70s naming katawan. Nag-book ako ng traditional Filipino fine dining restaurant sa Makati. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang lola, tita na mukhang 70s, nakasuot ng terno, barot saya, tuwid ang likod, at may kalmadong ngiti. Mahinang sabi ni Catherine sa akin. Mas matanda pa sa amin ang babaeng iyan. Pero ang ganda niya, ang class niya, ang dignidad niya. Ano ba ang nagawa naming mali? Nang ihatid kami sa private room, maingat na tinanong ng manager ang kalagayan ng kalusugan ng bawat isa. May allergy po ba kayo? May dietary restriction po ba? Nanginginig na sabi ni Beverly. Na may diabetes. May diabetes ako. Kailangan kong bawasan ang asukal. Ngumiti ng mahinahon ang manager. Naiintindihan ko po. Sasabihin ko po sa chef at maghahanda kami ng espesyal na menu na walang asukal. Walang additional charge po, sabi ni Margaret, na may high blood pressure. Kailangan kong bawasan ang asin. Naiintindihan ko po. Maghahanda po kami ng pagkain na may kaunting asin, ngunit gagamitin namin ang natural na lasa ng sabaw, rekado. Nagpatuloy si Elizabeth na may sakit sa puso. May problema ako sa puso. Kaya kailangan kong bawasan din ang taba, mantika. Naiintindihan ko po. Maghahanda po kami ng steamed na pagkain o lutong bahay na may mababang taba. Lahat sila ay nagulat. Walang pagrereklamo sa mga special na order, walang additional charge. Sa halip, masaya silang tumugon. Pagkaraan ng 20 minuto, dinala ang pagkain. Nawalan sila ng salita. Ang bawat pagkain ay inayos na parang isang art piece. May mga bulaklak, at ang bawat plato ay iba-iba at maganda. Ang pagkain para sa diabetes ni Beverly, ang low sodium ni Margaret, at ang low fat ni Elizabeth ay hindi mukhang restrictive diet, kundi inayos ng maganda at nakakagana tulad ng ibang pagkain. Nanginginig na kinuha ni Elizabeth ang utensil at kumain ng isang subo at bigla siyang umiyak. Nagsimulang kumain ang iba pang miyembro. At lahat sila ay umiiyak na sabi ni Beverly. 10 taon na akong may diabetes at ang pagkain ay naging paghihirap. Ang diabetic food sa Amerika ay walang lasa, parang parusa. Pero ito, napakasarap at napakaganda. Kaya pala akong kumain ng masaya. Umiyak din si Margaret. Ang low sodium ko ay mayaman pa rin sa lasa, ang natural na lasa ng sabaw. Napakakontento sa pagkain na ito. Sa Amerika, pagkatapos ng pagkain, muling lumabas ang manager at nagbigay ng maliit na supot sa bawat isa. Ito po ay isang maliit na dessert. Kakanin. Para po sa may diabetes, naghanda kami ng espesyal na walang asukal.
Nanginginig na binuksan ni Beverly ang supot. Sa loob ay isang magandang kakanin-halaya, pastillas na gawa ng walang asukal. Tumayo si Beverly at yumuko ng malalim sa manager. Salamat po. Salamat po. Tinrato ninyo po akong parang tao, hindi bilang isang maisakit, kundi bilang isang babae. Ngumiti ng mahinahon ang manager. Lahat po kayo ay espesyal. May sakit man o wala, bawat isa sa inyo ay karapat-dapat na makatanggap ng pinakamahusay na hospitality. Bandang 3 ng hapon, habang naglalakad kami, may nangyari. 25 taong gulang, malakas ang pagtama ng tuhod at hindi siya makabangon. Nagmamadali akong tumawag sa emergency number. 1-117,911. Ang operator ay tumugon sa perpektong Ingles. Kinumpirma ang eksaktong lokasyon at nagsabing magpapadala agad ng ambulansya. Agad ding nagtipon ng mga passerby. Isang lalaki na nasa 50s ang nagtanggal ng jacket at inilagay sa ilalim ni Elizabeth. Isang babae na nasa 30s ang nagbigay ng tubig na dala niya. Isang matandang babae na nasa 70s ang maingat na humawak sa kamay niya at nagsabing, "Huwag kang mag-alala, ma'am." Walang kumuha ng litrato gamit ang cellphone. Walang mukhang nababagot. Lahat sila ay talagang nag-alala, sabi ni Catherine sa akin. Sa New York, walang tutulong. Lahat ay kukunan lang ng litrato at ipopost sa SNS. Pero dito, pagkaraan ng 5 minuto, dumating ang ambulansya. Ang isa ay kinumpirma ang kalagayan ni Elizabeth. Ang isa ay sumukat ng vital sign. At ang isa ay nagpaliwanag ng sitwasyon sa amin, sa Ingles. Mukhang malakas ang pagtama ng tuhod. Posibleng fracture. Kailangan ng detalyadong check-up sa ospital. At nang ilagay si Elizabeth sa stretcher, napakamaingat nila. Masakit po ba? Saan po ang pinakamasakit? Igagalaw ko po ng bahagya ngayon. Kung masakit po, sabihin ninyo po agad. Ang pag-aalaga para sa matatanda ay makikita sa bawat galaw. Ang loob ng ambulansya ay puno ng modernong medical equipment, sabi ni Margaret sa akin. Ang ambulansya sa New York ay luma at marumi, at kulang sa kagamitan. Pero ito, parang isang hospital equipment. Dumating kami sa ospital, St. Luke's Medical Center, BGC, 18 minuto pagkatapos ng tawag. Isang mas malaking sorpresa ang naghihintay sa emergency entrance. May window para sa mga foreign patients sa emergency reception at may staff na naghihintay na matatas mag-Ingles. Ano po ang nangyari? May insurance card po ba kayo? Kaya po naming i-accommodate ang insurance ng Amerika. Ang lahat ng procedure ay hindi kapanipaniwalang mabilis. Kaunti lang ang paperwork. At ito ay electronic. At pagkaraan ng 10 minuto, dinala kami sa examination room. Sa examination room, naghihintay ang isang orthopedic surgeon na mukhang 40s. Nakakagulat. Matatas siya mag-Ingles. Kumusta po? Ako si Dr. Tanaka or Dr. Reyes, isang orthopedic surgeon. Nag-aral po ako sa Harvard. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang pinakamahusay na paggamot, X-ray, MRI. Lahat ng test ay natapos sa loob ng 30 minuto at agad lumabas ang resulta. Mabuti na lang walang fracture. Contusion lang sa tuhod at bahagyang sprain. Gagaling sa loob ng 2 linggo. Nagbigay ng gamot at ointment. At natapos ang paggamot, pumunta kami sa billing section. At lahat sila ay natigilan. Ambulansya, check-up, X-ray, MRI, gamot, 12,000. Piso approx. $215. Nanginginig na sabi ni Catherine. Hindi ba? Sa New York, ang ambulansya pa lang ay 13,000 na at ang hospital bill ay hindi bababa sa 10,000. Kabuuang 11,000. Pero dito, 11,000, tinanong ni Margaret ang babae sa billing. Ito ba talaga ang kabuuang bayarin? Walang additional charge dahil foreigner kami? Mahinahong ngumiti ang babae sa billing. Opo, ito po ang kabuuan. Sa Pilipinas, pareho po ang bayarin para sa foreigner at Filipino.
Walang diskriminasyon po, umiyak si Elizabeth. Ang asawa ko ay nagtrabaho bilang cardiologist sa loob ng 40 taon. Ang ospital niya ay naniningil ng milyon-milyong piso sa mga pasyente. Parehong naghihirap ang insurance company at ang pasyente, pero inakala namin na tama iyon. Pero dito, 215 lang para sa pinakamahusay na paggamot? Ano ba ang nagawa naming mga Amerikano? Lahat sila ay tahimik nang lumabas sa ospital. At sabi ni Catherine, ayoko nang umuwi sa Amerika. Gusto kong manirahan dito. Dito, tinatrato kami bilang tao. Kahit matanda, nabubuhay kami ng may dignidad. Tumango ang iba pang 11 babae. Ang pangatlo, ikaapat, at ikalimang araw ay nagpatuloy ang sorpresa at paghanga, ang kaginhawahan ng convenience store, ang kaligtasan ng 24-hour operation, ang kabaitan ng staff, ang kagandahan ng mga parke, ang tanawin ng mga matatanda na masiglang nag-ehersisyo, at higit sa lahat, ang tanawin ng mga babae na mahigit 80 taong gulang na nabubuhay ng may kumpiyansa at dignidad nang walang tulong ni Numan. Sa gabi ng ikalimang araw, bago umuwi, pumunta si Catherine sa kwarto ko. Taitusan, may sasabihin ako. Umupo siya na may seryosong ekspresyon. Nag-usap kaming 12. Pagbalik namin sa Amerika, ipapahayag namin ang lahat ng karanasan na ito. Kakausapin namin ang media, kakausapin namin ang mga politician, sasabihin namin ang katotohanan sa lipunang Amerikano. Tinitiyak sa amin na ang Amerika ang pinakamayamang bansa sa mundo. Pero kasinungalingan iyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Kaligtasan, kalayaan, dignidad, at pagtrato bilang tao. Iyon ang tunay na kayamanan. Mayroon yan ang Pilipinas. Wala iyan sa Amerika. Kailangan naming ipaalam ang katotohanan ito sa mamamayang Amerikano. Kinaumagahan, pumunta kami sa Naya. Lahat sila ay umiiyak. Ayoko nang umuwi. Gusto kong bumalik. Ito na ang pangalawa kong bayan. Huling sabi ni Catherine, Taito-san, mangako ka. Babalik kami at magdadala kami ng mas maraming Amerikano. Ipaparanas namin ang katotohanan ito sa mas maraming tao. Umalis ang eroplano. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana. Lahat sila ay nakatingin hanggang sa huli. Kinabukasan ng pagdating sa New York, nagdaos si Catherine ng press conference. Ang New York Times, CNN, NBC, lahat ng pangunahing media ay nagtipon. Sa loob ng 72 taon, naniniwala ako na ang Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit ang paniniwalang iyon ay ganap na gumuho matapos ang 5 araw sa Maynila. Sa Amerika, ang 70 taong gulang na babae ay hindi maaaring lumabas ng mag-isa sa gabi. Pero sa Maynila, ang 80 taong gulang na babae ay naglalakad sa aso ng mag-isa pasado 12:00 ng hating gabi. Sa Amerika, ang ambulansya at ospital ay naniningil ng mahigit 10,000. Pero sa Maynila, 215 lang para sa pinakamahusay na paggamot. Sa Amerika, ang mga matatanda ay tinatrato na parang sagabal. Pero sa Maynila, ang mga matatanda ang pinakaiginagalang. Kami, ang mga Amerikano, ay nilinlang ng aming bansa. Ano ang tunay na developed country? Itinuro sa amin ng Maynila. Ang press conference na ito ay nagdulot ng shockwave sa buong Amerika. Kinaumagahan, ito ang nakasulat sa front page ng New York Times. Ang kayamanan ng Amerika ay ilusyon. Ang tunay na kayamanan ay nasa Maynila. Nagpatotoo si Margaret sa House Judiciary Committee. Sa loob ng 40 taon, ipinagtanggol ko ang judicial system ng Amerika. Pero ngayon, aaminin ko, kung ikukumpara sa social system ng Pilipinas, ang Amerika ay isang failed state. Nagpatotoo si Elizabeth sa Healthcare Reform Committee. Ang asawa ko ay isang cardiologist. Siya ay naniningil ng milyon-milyong piso sa mga pasyente. Inakala namin na tama iyon. Ngunit nang makita namin ang healthcare system ng Pilipinas, napagtanto namin na nagkamali kami. Ang patotoong ito ay nagpasimula ng debate sa reforma ng healthcare system sa buong Amerika. Pagkaraan ng 3 buwan,
Nagpasya ang US House na magpadala ng delegation upang imbestigahan ang social system ng Pilipinas. Ang lungsod ng New York ay nagpadala ng 10 police officer sa Maynila upang pag-aralan ang safety system nito. Pagkaraan ng 1 taon, bumalik si Catherine at ang 12 babae kasama ang kanilang mga pamilya sa Maynila. Sa pagkakataong ito, 2 linggong mananatili. At sabi nila, ito ang pangalawa naming bayan. Gusto naming gugulin ang huling bahagi ng aming buhay dito. Ang kuwentong ito ay patuloy na ikinukuwento sa Amerika. Ang kuwento ng 5 araw kung saan binago ng 12 mayayamang babae ng New York ang kanilang pananaw sa buhay sa Maynila. Dito nagtatapos ang kuwento ngayon. Ang nakakagulat na 5 araw na naranasan ng mga babae mula sa mataas na lipunan ng New York sa Maynila at ang hindi pa nangyayaring epekto nito sa lipunang Amerikano. Kumusta po? Mangyaring mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan po ninyo ang kuwentong ito, mangyaring like at subscribe. Maraming salamat po sa panonood.